Sa oras nito ay nais ko pong i-share sa inyo ang ating pong topic is about the heart of Jesus. Alam niyo po, sa umaga pong ito ay alamin po natin yung tunay na characters, attitude, at puso ng ating Panginoong Hesus. Bilang siya po ay nagkatawang tao, bagamat siya'y Diyos, pero nagkatawang tao, namuhay na parang isang alipin na gaya po natin na bilang tao ay tingnan po natin yung tunay na laman ng puso, laman ng damdamin at pag-uugali ng ating Panginoon. Para lubusan po nating makilala sino ba itong ating Panginoon na kinilala, tinanggap bilang personal Lord and Savior ng ating mga buhay. Napakasarap po na alam niyo po, ang isang tao, lubusan mo lang siyang makikilala kapag nakasama mo na siya sa isang bubong. Lubusan mo lang makikita ang pag-uugali at characters ng isang tao sa kasulok-sulukan ng kanyang pag-uugali, ng kanyang isip at ng kanyang puso kapag siya'y nakasama mo na sa isang bubong ng mahabang panahon. Minsan nga po sa mag-asawa ay habang tumatagal yung kanilang pagkasama ay lumalabas pa unti-unti yung tunay na pag-uugali ng bawat isa. Kaya po, talagang hindi mo lubusang makikilala ang isang tao, ang isang kaibigan mo, ang isang kakilala mo, ang kapwa mo, habang hindi mo siya nakakasama sa isang bahay o sa mahabang panahon. Sapagkat habang lumalaon ay unti-unti mo makikilala ang pagkatao, ang pag-uugali ng bawat isang tao at ng bawat isa po sa atin. Ngayong umaga pong ito ay ang ating pong titingnan at aalamin ay yung puso, yung pag-uugali, yung attitude, yung characters ng ating Panginoong Hesukristo. Are you excited mga kapatid? Na makita po natin kahit papaano, makilala po natin ang ating Panginoon na kinilala, tinanggap, at pinagtitiwalaan ng bawat isa po sa atin. Okay? Puntahan po natin yung Matthew chapter 15, verse 32 up to verse 39. Basahin muna po natin ito. Ito po yung ating pong hihimayin. Ito po yung ating pagbubulay-bulayin. Yung book of Matthew chapter 15, verse 32 to 39. Ito po ang sinasabi. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, nahahabag ako sa mga taong ito. Sapagkat 3 araw na ngayon kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalisin gutom. Baka sila mahilo sa daan. Verse 33, at sinabi ng mga alagad, saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Verse 34, ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus sa kanila. 7 po, sagot nila, at ilang maliliit na isda. Verse 35, ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Verse 37, kumain ang lahat at nabusog at nang tipunin nila ang tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Verse 38, may 4,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Last verse, pinayao ni Jesus ang mga tao saka sa sumakay sa bangka at nagtungo sa lupain ng Magadan. Yan po yung istorya, true to life story. During that time, ang ating Panginoon ay nagmiministeryo sa iba't ibang lugar. Kasama ang kanyang mga disipulo, ang mga alagad. Okay. Dito po natin titingnan sa tagpong ito at kikilanlin
maikilala natin mismo ang ating Panginoon doon mismo sa Matthew chapter 15, verse 32 to 39. Dito po'y makikita po natin yung puso ng ating Panginoon. Handa na ba kayo mga kapatid? Number 1, Jesus is compassionate. Dito makikita po natin sa tagpong ito na nakatala sa banal na kasulatan yung pagiging mahabagin ng ating Panginoong Hesukristo. Isa po yan sa napakagandang characters na kinalulugdan ng Diyos Ama. Ayon po sa Matthew chapter 5, yung mga taong mahabagin ay pinagpapala ng Diyos. Yung mga taong mahabagin, napakalapit sa puso ng Diyos. At dito po, makikita po natin nung nagkatawang tao ang kanyang kaisa-isang anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang isang katangian ng ating Panginoong Hesukristo, He is a very compassionate. Napakamahabagin ng ating Panginoong Hesukristo. Nakalulungkot, maraming tao. Instead na maging compassionate, masyadong malupit, masyadong marahas sa kanyang kapwa. Pero nakalulugod sa harapan ng Diyos yung mga taong lalo't higit na nakakilala sa Panginoon na merong pusong mahabagin. Sabi po doon sa Matthew chapter 15, verse 32a, tinawag ni Jesus ang kaniyang mga alagad at sinabi, nahahabag ako sa mga taong ito. Kasi ninyo po mga kapatid, lumabas sa bibig ng ating Panginoon. Personal, nung makita niya yung mga tao na kahit saan siya magpunta, ay sunod ng sunod sa Kanya. Alam niyo ba yung bilang ng mga taong sumusunod sa Kanya? Kasi po, during New Testament, ang binibilang lang po mga kalalakihan. Hindi po isinasama sa bilang ang mga kababaihan, pati yung mga bata. Kaya mapapansin niyo po dito, ang binilang lang po dito yung mga lalaki. At umabot ito ng 4,000. Hindi po kasama yung mga kababaihan na nandoon that time. Kasama yung mga bata na maaaring mga anak nila, bit nila. Kaya kung isasama po natin yung mga kababaihan at yung mga bata, doblehin natin to, magiging 8,000. Or more or less 8,000. Yung mga tao, 8,000 o kulang-kulang 10,000, maaaring ganon. Ganong kadami ang mga tao na halos 3 araw. 3 araw na hindi umuuwi, hindi bumibitaw. Nandun lang sila, nakikinig lang sila sa ating Panginoon. Nag-iintay ng gagawing himala ng ating Panginoon. 3 araw na. Kaya mga kapatid, can you imagine, ganong katindi yung mga unang mga nakakapakinig sa ating Panginoon sa kanyang pangangaral. Samantalang sa ating kapanahunan, maraming mga manampalataya kapag inabot na halos ng 2 oras, 3 oras, sila po'y inip na. Pero makikita po natin sa tagpong ito, 3 araw na silang hindi umuuwi, nandun lang. Nakikinig, sumusunod sa ating Panginoon. At dito po sa tagpong ito, nahabag ang ating Panginoon. Kaya tinawag niya yung kanyang mga alagad. Sabi niya, nahahabag ako. Nahahabag ako sa mga taong ito. Ano po sabi niya? Sapagkat 3 araw na, ngayon kasama ko sila. Napakaliwanag po, 3 days. 3 araw na, nakasama ko sila. At wala silang makain. Kulang yung pagkain sapagkat napakaraming tao, overcrowded. Iniisip, inaalala
Nararamdaman ng ating Panginoon yung sitwasyon ng mga taong ito na ayaw umalis, ayaw umuwi, nagtsatsaga, nakikinig, sunod ng sunod sa ating Panginoon. Kaya napakaliwanag po ang sabi, nahahabag ako sa kanila. Kaya mga kapatid, napakapalad ng bawat isa po sa atin na hindi po tayo humihinto, na sumusunod, naglilingkod, nagpapatuloy sa ating Panginoon sa pagsunod sa kanyang kalooban. Why? Because our Lord Jesus Christ, He is a very compassionate. Alam niya ang sitwasyon ng bawat isang tapat na nagpapatuloy, na nananatili at sumusunod sa Kanya. At sa bawat pagkakataon ng bawat isa po sa atin na tapat na nagpapatuloy, hindi bumibitaw, hindi lumilis, hindi tumatalikod, alam na alam ng Panginoon na kapag tayo ay nasa sitwasyon, kahabag-habag, ang puso ng ating Panginoon ay nahahabag sa bawat isang karapat-dapat kahabagan. Kaya wala pong lugi mga kapatid. Wala pong lugi, walang talo. Worth it. Lahat ng ginagawa natin. Kahit kapatid napapagal ka, napapagod ka, nadidisappoint ka, nadidiscourage ka, I tell you kapatid, huwag kang bibiti, huwag kang hihinto, huwag kang lilihis. Bakit? Sapagkat sa mga panahon na parang kay hirap at kahabag-habag ang ating sitwasyon, alam na alam ng Panginoon ang ating pinagdadaanan. Sapagkat ang ating Panginoon na kinilala, ang ating Panginoon na sinampalatayanan, ang ating Panginoong Hesus na tinanggap, siya yung Panginoon na napaka-mahabagin. Amen. Praise God. Hallelujah. Kung hindi tayo makakita ng habag sa ating kapwa, sa ibang tao, hindi natin maramdaman yung habag, yung compassionate sa ating kapwa. Pero meron tayong Panginoong Hesus na kinilala, tinanggap at pinaglilingkuran na napaka-mahabagin. Hallelujah. Praise God. Kaya yan po ang kauna-unahan na katangian, pag-uugali ng ating Panginoong Hesukristo. Lalo't higit na sa bawat pagkakataon na tayo may pinagdadaanan, tayo po ay magpapakumbaba lang sa Kanya, luluhod lang, magpapakumbaba, tatawag. Lalo't higit, hindi po pwedeng hindi natin maranasan yung Kanyang kahabagan at kabutihan loob para sa bawat isa po sa atin. Second point, ikalawang laman ng puso ng ating Panginoon o yung Kanyang karakter or attitude ng ating Panginoon. Jesus is caring. Ang ating Panginoong Diyos po ay napaka mapagmalasakit. Ang isa pong napakagandang katangian ay yung pagiging mapagmalasakit. Lagi niyang iniisip yung ibang tao, hindi yung kanyang sarili. Napaka-caring po niya. Hindi niya iniintindi yung kanyang sarili. Ang iniintindi niya yung mga taong ito na hindi bumibitaw, hindi humihiwalay, nagpapatuloy na makinig, sumunod, maglingkod sa Kanya. At nandun po yung kanyang caring at pagmamalasakit. Ano po sabi po ng Panginoon dito sa Matthew 15 verse 32b?
Hindi ko ibig na sila'y paalisin ng gutom. Baka sila mahilo sa daan. Can you imagine, hindi po ito 10 tao, hindi ito 20 tao, hindi ito 100 tao, hindi ito 1,000 tao. Ang inaalala, ang iniintindi ng ating Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, lalaki pa lang 4,000 na. Pera po yung mga kababaihan, pera po yung mga bata. Kaya kung susumahin po natin to, i-estimate po natin ito, more or less 10,000 peoples. Yung iniintindi ng ating Panginoon. Yung iniisip ng ating Panginoon. At ang sinabi niya, hindi ko sila paaalisin ng gutom. Hindi ko sila paaalisin ng gutom. Gusto ko pag sila ay umalis na at umuwi na, mapakain ko lahat sila. Sapagkat kapag ito'y umalis ng gutom, dahil sila'y gutom, baka mahilo at baka mapano pa sa daan. Yan po ang puso ng ating Panginoon. Napaka-caring po niya. Sabi ko nga po sa inyo, yung 10 tao, madaling pakainin yun eh. 20, 30, madali yun eh. Pero yung 100, 200, 1,000 tao, hindi na po madali yun. Baka pag tayo na po ang umintindi nun kung paano natin pakakainin yun, baka ma-stress po tayo. Pero ito po, more or less 10,000. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko sila paaalisin, hindi ko sila pauuwiin ng gutom. Baka sila mahilo sa daan. Kaya makikita po natin, ang puso ng ating Panginoon, ibang klase. Ibang klase po ang puso ng ating Panginoon. Grabe po. Handong po yung genuine caring, yung tunay na pagmamalasakit niya sa bawat isang tao na nandoon, sumusunod sa Kanya, nakikinig sa Kanya, hindi niya pababayaan yon. Hindi niya nais yun na umuwi sa kanilang bahay na gutom sapagkat iniintindi niya na baka ito'y mahimatay sa daan, mapano pa sa daan. Ganito po ang puso ng ating Panginoong Hesukristo. I want to encourage to all of you, my beloved brothers and sisters, worth it lahat ang ating ginagawa para sa ating Panginoon. Minsan para bang napapagal na tayo, minsan para bang napapagod na tayo, minsan para bang kulang tayo sa maraming bagay. But kapag nararanasan natin ang lahat ng bagay na yan, dahil yan ay ginagawa natin sa pagsunod, sa paglilingkod sa ating Panginoon, nakikita yan ng ating Panginoong Hesus. At hindi siya papayag na kapag tayo parang nandoon sa sitwasyon na parang nanlulupaypay, parang nagugutom, parang kulang sa maraming bagay, hindi siya papayag na hindi niya ipararamdam yung kanyang caring, yung kanyang pagmamalasakit sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Kaya, dito po ay unti-unti nakikilala po natin kung sino ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Worth it. Ibang klase ang puso ng ating Panginoon. Na yan po ay mula sa Matthew chapter 15, verse 32 up to verse 39. Diyan pa lang po ay lumulutang. Nakikita po natin ang puso, ang pag-uugali, ang characters and attitude ng ating Panginoong Hesus.
na ating pinaglalaanan, pinagbubuhusan ng panahon, lakas, buhay, resources, sacrifice, dahil ang ating Panginoong Hesus ay napaka mapagmalasakit. Ang ating Panginoong Hesus ay napaka mahabagin. And then third point, Jesus is confident in spite of facing great problems. Tignan niyo po mga kapatid ang ating Panginoon. Ang ating pong Panginoon sa Kristo ay panatag lang siya. Relax lang siya. Patag lang. Sa kabila po na may kinakaharap siya na napakatinding problema. Ano po problema matindi? Kasi nga po halos kulang more or less 10,000 people. 3 araw na hindi nag-uuwian. Nakita niya halos at ito talagang mga maaaring namumutla na nagugutom na. Sa kabila na siya nagmi-minister, nangangaral, nagtuturo, gumagawa ng himala. But in reality, ang laki ng problema ng ating Panginoon. Nasa kanyang responsibility yung mga taong ito. Na papaano ito? Sa kanilang pag-uwi, halos talagang malata na, nanghihina na, gutom na. Pero sa kabila po ng napakalaking problema ng ating Panginoon na kinakaharap, patag lang po siya. Patag lang po siya. Panatag lang siya. Relax lang siya. Makikita po natin na ang ating Panginoon ay napakalaki ng problema niya, pero kung papaano niyang i-handle yung napakalaking problema, lagi niya itong ipinagkakatiwala sa kanyang Ama na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos Ama. Tingnan niyo po doon sa Matthew chapter 15 verse 34a. Tingnan niyo po yung kanyang response. Sa kabila po na napakatindi ng kanyang kinakaharap na problema, overcrowded, mga gutom na, nanghihina na. Tingnan niyo po yung kanyang ginawa. Matthew 15 verse 34a, ilan ang tinapay niyo riyan? Tanong ni Jesus sa kanila. Hindi po siya nataranta. Hindi po siya nagpanik. Tinanong po niya ang kanyang mga alagad, ilan ang ating tinapay riyan? Ibig sabihin, makikita po natin ang ating Panginoon, hindi siya nagpanik, hindi siya nataranta, hindi siya naratel. Bagkus ang sabi niya, ilan ang ating tinapay na natitira dyan? Tanong niya sa mga alagad. Pero alam niyo po ba kung sino po yung sobrang na-pressure, sobrang na-stress? Hindi po ang ating Panginoon, kundi po yung kanyang mga alagad. Tingnan niyo po sa Matthew 15:33. At sinabi ng mga alagad, saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Tingnan niyo po mga kapatid, yung kanyang mga alagad ang nagkaroon ng matinding stress. Ang tanong ng ating Panginoon, ilan ang ating tinapay riyan? Pero ang sagot ng kanyang mga alagad, saan po tayo kukuha ng tinapay na makasasapat sa mga taong ito para mapakain? Namumblema po ng napakalaki yung mga alagad. Pero ang ating Panginoon, dapat siya yung mamoblema, pero ang sabi niya, ilan ang ating tinapay dyan? Kaya mga kapatid, makikita po natin ang ating Panginoon sa kabila ng may matinding kinakaharap na napakalaking problema, pero panatag lang siya. Relax lang siya.
kung ano yung meron. Ito ang ipagpasalamat sa ating Panginoon. Huwag nating hanapin kung ano yung wala. Kakaiba po ang puso ng ating Panginoon. At ang ating pong topic ay the heart of Jesus Christ. Worth it na ang ating Panginoong Jesus, siya yung ating personal na tinanggap at kinilala, pinararangalan at pinaglilingkuran. Sapagkat kakaiba yung puso niya. At napakasarap na patuloy na ang ating Panginoong Jesus ay talagang ibigay natin yung best time, best effort para sa Kanya sapagkat grabe pala yung puso niya. Napakamahabagin niya, napakamapagmalasakit niya, at ngayon po sa oras na ito ay makikita po natin ang ating Panginoon Kristo ay, sabi ko nga po sa inyo ay, Jesus Christ is confident in spite of facing great problems. Sa kabila po na halos more or less 10,000 peoples ang nandoon na sumusunod sa Kanya, nakikinig sa Kanya. Pero makikita po natin yung puso ng ating Panginoon. Kung paano niya ito papakainin. Napakalaki ng problema ng ating Panginoon. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung tayo po ang nasa katayuan ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, maiintindihan niyo lamang po ang sitwasyon ng ating Panginoon kapag naranasan niyo po ang sitwasyon na yung inihanda mong pagkain. Like for example, ikaw ay merong isang okasyon na pinag-anyaya mo at yung inihanda mong pagkain ay ang kaya lang i-accommodate ay 100 peoples pero biglang dumagsa yung bisita mo. Meron po ako ganyang kakilala. Nagpakasal po sila sa gawing Nueva Ecija. Yung kanila pong pagkain inihanda ay para lang po sa 150 tao pero dinagsa po yung kasalan. Na doble po yung bisita nila. Kaya ang laki pong problema ng mga magulang nung nagpakasal. Pinagpapawisan po sila. Ito po ay narinig ko po ng personal sa kanilang kwento. Kaya ang ginawa po nila, kinausap nila kagad yung mga kamag-anak niya na nandoon. Sinimplihan niya na wala munang kakain sa ating lahat. Lahat ng side natin. Wala munang kakain. Pakainin natin yung mga bisita sapagkat kapos na kapos yung pagkain. At kagad nagpa-order pa po sila. Pinagpapawisan po sila ng gamunggo sapagkat malaking kahiya-hiya po talaga lalo't kasalan na ang inihanda mong pagkain ay hindi makakakain yung mga bisita. Dito po sa tagpo ng ating Panginoon, 3 araw na yung mga tao hindi umuuwi. Ayaw umuwi. Talagang nakatutok, sunod ng sunod sa ating Panginoon. 3 days na sila na hindi umuuwi. Maaari no 3 araw ay talagang halos kulang na. Hindi na sapat yung pagkain ipinamimigay ng mga alagad. Pero sabi ko nga po sa inyo, ang ating Panginoon kahit nakaharap sa napakatinding problema, napakatinding pagsubok, hindi siya nagpapa-apekto. Sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ng ating Panginoon sa kanila. Ilan ang inyong tinapay ninyo riyan? Hindi niya po sinabing sa kanyang mga alagad na, mga alagad, ang laki ng problema ko. Tulungan niyo ako. Paano natin ito papakainin? Napakaraming tao. Paano ba maganda? Tulungan niyo ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Halos kulang 10,000 to more or less. Paano ito yung kakain?
Pero hindi po eh. Sabi ng Panginoon, ilan ang tinapay nyo riyan na natitira pa? Pero yung mga alagad sabi nila, saan tayo kukuha ng ganyang karaming tinapay na ipapakain sa mga taong iyan? Saan tayo kukuha? Kaya makikita po natin yung malaking pagkakaiba between our Lord Jesus Christ and His disciples. Ang nai-stress, ang nape-pressure, ang natataranta yung mga alagad, pero mismo ang ating Panginoon na host nung event na yon. Ang tanong lang niya, ilan ang inyong tinaperya? My beloved brothers and sisters, ito po'y napakalaking inspiration sa ating lahat. Whether you like it or not, hindi po maiiwasan na tayo po sa ating buhay in reality, one day, haharap tayo sa iba't ibang problema at pagsubok sa ating buhay. Pero ang itinuturo sa atin ng Panginoon, relax. Relax lang. Pumanatag ka. Kung ano ang meron ka, yun ang ipagpasalamat mo sa Lord. Naalala ko po yung babaeng balo na namatay po yung kanyang asawa na naglingkod ng mahabang panahon. Nantapat sa Diyos. Pero nung mamatay yung kanyang asawang lingkod ng Diyos, humingi siya ng tulong kay Prophet Elisha. Sabi niya, lingkod ng Diyos, alam niyo naman po kung papaano naglingkod ng tapat ang aking asawa nung nabubuhay pa. Pwede niyo po ba kaming tulungan? Baong kami sa utang. Ang iniwan po sa amin ng lingkod ng Diyos ay utang, napakaraming utang. Sipin niyo po naglilingkod sa Diyos ang tapat. Pero kahit baon sa utang, namatay na naglilingkod sa Diyos. At nung patay na yung lingkod ng Diyos, ang namoblema yung kanyang asawa. Ang kagandahan po sa kanyang asawa, hindi po siya lumapit sa Bombay. Lumapit po sa lingkod ng Diyos para humingi ng payo sa isang propeta. Sabi niya, baon po kami sa utang. Katunayan niya po, ito pong aking 2 anak ay kinukuha na ng isa po sa aming pinagkakautangan para po makabayad kami sa utang. Pero hindi po ako pumayag. Tulungan niyo po kami, sabi nung babaeng balo sa lingkod ng Diyos. Alam niyo po, sabi po nung lingkod ng Diyos lang, doon po sa babaeng balo, ano ang meron ka? Tingnan niyo po mga kapatid, sa harap ng Diyos, huwag mong hahanapin ng wala. Ang importante, kung ano ang meron ka. In times of difficulties, in times of problems, tumawag ka sa Diyos. Lumapit ka sa tamang tao para humingi ng payo. Pero, kung ano ang meron ka. Sabi ng lingkod ng Diyos, ano ang meron ka? Sabi ng babaeng balo, wala na po kaming ari-arian. Ubus na po lahat. Pero meron po kaming isang boteng langis. Sabi ng lingkod ng Diyos, may isang boteng langis ka pa? Sige, ganito. Manghingi ka ng mga boteng basyo sa lahat ng kapitbahay mo, kakilala mo, hanggang makakahingi ka, manghingi ka. At kapag nakakuha ka na ng mga boteng basyo, magkulong kayo sa bahay ninyo. Yung lahat ng basyong iyan na nahiram mo, mula sa isang boteng langis na meron ka,
himala. Sasalinan mo yan. Alam niyo po yung babaeng balo, hindi po nagtawa. Hindi siya nagtawa, hindi siya nag-doubt. Ginawa niya kung ano ang instruction ng lingkod ng Diyos, sumunod siya sa tamang payo. Kaya nanghiram sila, nanghingi sila ng mga basyo at pagkatapos nagkulong. Nung nagkulong na, nagsimula na pong salinan po nila ng langis yung lahat ng basyo. Alam niyo po, habang mayroong basyo, walang lubay na tumutulo yung isang boteng langis, napuno pong lahat yung basyo nila. Sabi nung nanay, bigyan niyo pa ako ng basyo, sabi niya sa mga anak niya. Sabi ng mga anak niya, wala na po tayong basyo, puno na pong lahat, nanay. Tsaka lang po umistop sa pagtulo yung bote ng basyo. Paano po nangyari yon? May Diyos na makapangyarihan sa lahat na gumagawa ng iba. Mga kapatid, sa mensaheng ito, ipinakita sa atin ng Panginoon, kahit humaharap siya sa matinding pagsubok, problema, halos more or less 10,000 people lang nandoon, 3 araw ng kasama niya. Sabi nga niya, hindi ko pa uuwiin ang mga taong ito na gutom. Papakainin ko ito lahat sapagkat baka mahilo. Yun yung isang napakagandang katangian ng ating Panginoon. Napaka-caring niya, napaka-mapagmalasakit niya. Kaya sabi ng ating Panginoon, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ilan ang tinapay na meron dyan? Ibig sabihin, in times of difficulties, in times of great problems, kapatid, huwag mong hahanapin kung ano ang wala ka. Ang importante kung ano ang meron ka. At mula dyan sa meron ka, gagawa ang Diyos ng himala sa buhay mo, sa buhay nating lahat. Kaya nga po, sinabi ng mga alagad, meron po tayong tinapay dito at ilang pirasong isda. Alam niyo po mga kapatid, hindi sinabi ng Panginoon, paano kakasa yung tinapay na yan? Iilang piraso lang yan. At yung isda na yan, alam nyo naman na napakaraming tao. Paano kakasa yan? Hindi po ang lumabas sa bibig natin ng ating panahon ay ganon. Nung malaman niya kung ilang piraso ang tinapay at merong ilang pirasong isda, alam niyo po ba ginawa ng ating Panginoon? Instead na magreklamo, Jesus is thankful. Napaka mapagpasalamat niya sa kanyang ama. Kahit ang tindi ng problema niya, ang tindi ng pangangailangan niya, ang laki ng kanyang kinakaharap na problema at pagsubok, pero nung malaman niyang ilang tinapay lang ang nandoon, 7 tinapay, ilang pirasong isda, sa halip na magreklamo, sa halip na pagalitan yung mga kanyang disipulo, kinuha niya po yun. Kinuha niya po yung tinapay na yun at ilang pirasong isda at ang sabi po doon sa Matthew 15 verse 36, kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Kapatid, ito minsan yung nakakalimutan ng napakaraming tao. Lagi nagrereklamo, lagi nagmamaktol, laging sinusumbatan ang Diyos na sinasabing ang problema niya, ang kinakaharap niya, ang sitwasyon niya. Lagi niya nakikita ang mabibigat at malalaking problemang kanyang sinusuong, pero nakakalimutan niyang magpasalamat sa Diyos. Yan po ang puso ng ating Panginoon. Napakamapagpasalamat ng ating Panginoon. Ito po isang napakagandang katangian ng ating Panginoon na kung bakit po ito ay itinuturo ko po sa inyo, ito po ay ang gusto ng ating Panginoon, ito po ay talaga ay maranasan natin lahat. Instead po tayo ay magreklamo, instead po tayo ay magmormoning sa kabila ng ating mga kinakaharap at sitwasyon, problema at pagsubok, kapatid, ipagpasalamat mo. Hanggang ngayon, buhay pa tayo, humihinga pa tayo, nakapaglilingkod pa tayo sa ating
natin po pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. Instead na tayo po ay mag-complain, instead na tayo po ay mag-murmuring, tayo po ay maging mapagpasalamat sa Diyos. Kaya ako po ay saludo at hanga sa mga Kristiyano, sa mga naglilingkod sa Diyos, na kahit ano ang pinagdadaanan sa buhay, kahit ano ang kanilang kinakaharap na pagsubok sa buhay, kawalan, kakulangan, sakit, karamdaman, problema, pero nagpapatuloy na magpuri, magpasalamat, sumunod, maglingkod ng tapat sa Diyos. Yan po ang ating Panginoon. Hindi bumitaw. Hindi po siya na-discourage. Hindi po siya na-disappoint. Na kahit napakatindi ng kanyang problemang pinagdadaanan, kinakaharap, pero nakuha pa rin po na magpasalamat sa Diyos at yung iilang pirasong tinapay na yon at isda ay kanyang idinulog, itinaas sa Panginoon, bagamat alam niyang kulang na kulang, pero siya po ay panatag na ang kanyang amang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay gagawa ng himala at hindi siya pababayaan. Amen. Kaya mga kapatid, isa pong napakalaking word of inspiration sa ating lahat, tayo po'y patuloy na tumingin kung ano ang meron tayo, hindi po kung ano ang wala tayo. Kung ano ang meron tayo, huwag nating kakalimutan lagi na ipagpasalamat yan sa Diyos. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ang Diyos po ay gagalaw at kikilos sa buhay ng bawat isang tapat na sumusunod sa ating Panginoon. And then, next point, ang ikalimang laman ng puso ng ating Panginoon. Ang ikalimang pagkakakilanlan natin sa Panginoon, ang kanyang attitude or character. Jesus had a positive outlook even though the situation was negative. Ito po ang napakaganda na katangian, pag-uugali at laman ng puso ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon po ay laging positibo ang pananaw sa kabila po na negatibo ang sitwasyon. Minsan po kasi ang nagpapalubha ng sitwasyon ng isang tao, yung negatibo na ang sitwasyon mo, may problema at pagsubok ka na, pagkatapos dadagdagan mo pa ng pag-iintindi at pag-aalala, mag-iisip ka pa ng mga pangit na bagay, tatakutin mo pa yung sarili mo, baka ganito, baka mangyari ito, kaya po siya po ay lalong nai-stress. Hindi po yun makabubuti sa ating pong physical condition. Kaya lagi ko pong sinasabi sa inyo, sa panahon po ng pandemic, maraming namatay hindi po dahil sa virus. Maraming namatay nang dahil po sa sobrang kabog ng dibdib at pag-aalala, takot at nervyos. Dahil nung sila po ay magkaroon ng lagnat, magkaroon ng ubo, sipon, masyado po nilang inisip yon, masyado po silang natakot, lalo po yung mga may komplikasyon sa puso, yun ang pumatay sa kanila, hindi yung virus. Kaya dito po, makikita po natin ang ating Panginoon. Kahit negatibo ang sitwasyon, pero positibo po ang laging pananaw niya sa kanyang sarili. Tingnan niyo po sa Matthew chapter 15, verse 36b. Sabi po dito, pagkatapos pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Hindi niya po inisip na ito lang, 7 pirasong tinapay lang, at ilang pirasong isda. Ano ba naman kayo? Ba't di kayo gumawa ng paraan? Alam niyo naman ako'y abala sa pagmiministeryo, sa pangangaral. Bakit hindi kayo gumawa ng paraan? Paano kakasya to? Pero hindi po ganoon ang ating Panginoon.
Nung malaman niya na 7 pirasong tinapay lang at ilang pirasong isda, kinuha niya po yun. Ipinagpasalamat sa kanyang ama at idinulog. Hiningi ng gabay at patnubay. At pagkatapos nun, yun po'y kanyang pinagpira-piraso. At nung kanya na po magpira-piraso yung mga tinapay, sabi niya sa mga alagad, ipamahagi niyo yan sa lahat. Yung kaniyang outlook, yung kaniyang pananaw, kahit iilang pirasong tinapay, dahil yun ay kanyang ipinagkatiwala sa kanyang ama na makapangyarihan sa lahat, alam niya yung tinapay na yun, sasapat, sosobra pa. Amen. Kaya alam niyo po mga kapatid, napakalaking bagay ang tinatawag na always positive thinking. Wag na wag po tayo mag-iisip ng negatibo. Iyon po lalo ang magbibigay sa atin ng depression, anxiety. Alam niyo po ba yung anxiety? Yan na po yung matinding level ng pag-iintindi, pag-aalala. Hindi na po nakakatulog yan. Ayaw na po makipag-usap niyan sa tao. Gusto po niyan lagi na lang po nakakulong sa kwarto. Gusto po laging madilim. Ayaw na po makipag-usap. At pagkatapos po noon, dahil hindi na po nakakatulog, lagi na po nag-iintindi, nag-iisip, naaapektuhan po ang isip. At yun po ay gawa ng kaaway. Pero ang mga tunay na may pananampalataya sa ating Panginoon, gaya ng ating Panginoon, antindi nung kanyang kinakaharap, pero laging positibo yung kanyang pananaw sa buhay. Alam niyo po nangyari? Nung ipamahagi po yun, nung ipamahagi po yung mga tinapay ng isda sa halos more or less 10,000 tao, 5 bakul pa ang sumobra na tipo. Bakit po? Dahil meron Diyos na gumagawa ng himala, na gumagabay sa bawat isang tapat na nagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, tunay nga na nakita natin ang tunay na puso ng ating Panginoon. Nakilala natin ang ating Panginoon talaga na ibang klase ang ating Panginoon. Okay, dako na po ako sa application. Number 1, be compassionate. Kung paano ang ating Panginoon ay napakamahabagin, ganun din po ang bawat isa po dapat sa atin. Maging mahabagin po tayo. Sapagkat ito po ang isang napakagandang katangian na ikinalulugod ng ating Panginoon Diyos. Ikalawa, be caring, maging mapagmalasakit tayo. Gaya po ng ating Panginoon. Pinagmamalasakitan po niya yung mga tao. Kaya nga po sabi ng ating Panginoon, hindi ko pa uuwiin ang mga taong ito na gutom. Papakainin ko muna sila. Bago sila umalis dito, gusto ko kumain muna sila. Sapagkat kapag sila umalis na hindi kumakain, baka sila mahilo sa daan. Mapano pa sila maaksidente. Nandun po yung pagmamalasakit ng malalim ng ating Panginoon. And then, be confident in spite of problems. Maging kampante po tayo. Sa kabila po na tayo po ay may mga pagsubok na kinakaharap at pinagdadaanan. Mag-isip po tayo ng positibo at tayo po'y maging mapagpasalamat. Be thankful. Ano man po ang nagaganap, nangyayari sa kapaligiran, ano man ang meron ka, lagi mo yan ipagpasalamat sa Panginoon. Yan po ang gustong makita ng Diyos sa atin. Gaya ng ating Panginoon Kristo, ipinagpasalamat niya yung 7 pirasong tinapay, ilang pirasong isda. Sa kabila po na napakarami ang papakainin niya, hindi siya nagreklamo, hindi siya po nagmormoning, bagkos ipinagpasalamat niya po yun through prayer. At naranasan po niya ang galaw at himala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. And then, be positive in spite of the negative situation. Maging positibo po lagi ang ating pananaw sa kabila po ng negatibong sitwasyon. Yan po ang napakahalaga na mensahe na ngayon po ay dapat po nating ma-adapt at mai-apply sa ating mga buhay. Sa umaga pong ito, salamat sa salita ng Diyos na nakita po natin ang puso
attitude at character ng ating Panginoon. Kaya po ngayon, lalo po tayo na may inspired na patuloy po natin siyang parangalan, paglingkuran, sapagkat grabe po pala ang ating Panginoon. Napakamahabagin niya, napakamapagmalasakit niya sa bawat isang tapat na sumusunod sa kaniyang kalooban.